Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Ang lulutuin po natin for today ay puto turon na malagkit. Ayan, meron pa ako ditong dalawang maliliit na niyog. Kinayod ko lang po yon and maghiwa na po tayo dito ng ginger. And ayan po, meron po tayo ditong half kilo ng malagkit. Hugasan ko lang po ito. Ayan, hugasan ko lang po yan. Isang beses lang. And saka po natin ito sabawan para po sa ingin na. Ayan, ganyan lang po yung tubig kadami guys. And ilagay ko na po itong ating ginger or ating luya. By the way guys, luya po yung nilalagay ko dito kasi wala po tayong pandan. Pero kung may dahon po kayo ng pandan guys, okay po dahon ng pandan yung ilagay nyo. Ayan, itong tubig din po ng coconut natin yung ilalagay po natin dito. Ito tubig po natin sa ating gata. And half cup lang po ng tubig yung nilagay ko dito guys kasi kalahating kilo lang din naman po yung lulutuin natin. Ayan, piniga-piga ko lang po yan guys para po lumabas po talaga yung kanyang gata. Ayan, piniga-piga ko lang po yan guys and sasalain naman po natin yan mamaya. Ayan, continue ko lang po gatain itong ating coconut guys. Ayan, okay na po ito. And saktong-sakto po, luto na po yung sinaing natin na malagkit. Ayan, kunin ko lang po itong ating luya. Ayan guys, masarap naman din po pag luya yung nilagay guys. Pampadagdag lasa din po. Pero kung meron po kayong pandan, okay din po yung dahon ng pandan ang ilagay nyo. Ayan, hanguin ko lang po itong ating malagkit guys. Ilagay ko lang po dito sa malinis na palanggana. Ayan, okay na po ito. Nahango ko na po ito lahat. And, continue na po tayo sa next step. Ayan, and dito lang po sa ating kawali, ilagay natin yung ginata natin na coconut. And maglalagay po ako dito ng white sugar. And maglalagay din po tayo dito ng asin. Kaunting asin lang po guys, mapabalance po ng lasa. And halu-haluin lang po yan until ma-dissolve po yung ating nilagay na sugar. And sa paglalagay naman po ng sugar dito guys, 1 cup po yung nilagay ko or yung 1/4 po na white sugar ay tinarahan ko po ng mga 3 tablespoon. Ayan guys, pag ganitong kumukulo na po siya, huwag nyo na pong tigilan sa paghahalo. Matinding haluan naman po yung mangyayari dito guys. Sa umpisa guys, nakakangalay lang po talaga siya gawin. Pero pag nasanay na po kayo ay hindi na po. Ayan, continue lang po tayo dito sa paghahalo guys. Ayan, kita nyo naman guys, medyo sticky-sticky na po siya. Pero, continue pa rin po tayo sa paghahalo. Until po mag-reduce po ng konti itong ating gata. Or yung itong ating latik. Ayan, continuous lang. Ayan guys, tingnan nyo naman. Nag-dissolve na po ng konti yung ating gata or ating latik. Ayan, kita nyo naman guys. Pag ganyan na po yung texture niya. Pag ganyan po na madikit na po siya. Ayan, tingnan naman guys. Ayan. Makikita nyo naman po yan. Medyo madikit na po siya. Hindi na po siya kagaya po ng tubig. Ayan, ay okay na po ito guys. O, tingnan naman guys. O, tingnan nyo naman po. Dumidikit na po siya sa ating sandok. Ayan. Yung texture po niya ay para na pong mantika. Ayan, okay na po yan guys. Pwede na pong ilunod natin itong ating sinaing na malagkit. And guys, ilagay ko lang po itong ating sinaing na malagkit kanina.
Yan, ihalo ko lang po yan dito. Bali guys, itong malagkit pa pala ay kalahating kilo lang po itong ginawa ko guys. Ayan, and haluin naman po natin ito ng mabuti. Ayan, continuous na po sa paghalo guys. Mixed well lang guys. Dapat po ay mag-combine po ng mabuti yung ating malagkit at itong ating latik. Para po mas lalo pong sumarap itong ating puto. Ayan, hinalo-halo ko lang yan guys. Matinding haluan po talaga ang mangyayari po dito. Masarap talaga po itong ating puto turon guys. Try nyo po itong gawin, hindi po kayo magsisisi. Naalala ko po dati, yung natitinda pa po yung mama ko ng masi. Naglalako po siya. Ay, pag uwi po niya, ay may dala-dala po siya ganito. Puto turon. And ang sarap po niya guys. Kaya try nyo na po itong gawin. And kunti lang po yung magagastos nyo po sa puhunan. Pwede rin po itong pang negosyo guys. Pwede po itong pang snacks guys. Pag natikman nyo po ay naghahalo po yung, masarap po siya, naghahalo po yung tamis at yung alat niya. Ayan, kita nyo naman guys. Madikit na po siya pero kulang pa po yan. Continue pa rin po tayo sa paghahalo guys. Ayan, and sa kalahating kilo po guys, marami na po tayo ditong magagawa. Pero nagsisi po ako guys na kalahating kilo lang po yung niluto ko kasi kinulang po siya. Ayan, pinatikim ko po kasi sa mga kapatid ko, sa mama ko. And ayun, nagkulang po talaga siya. Yung iba hindi po nakakain. Kaya try nyo na po itong gawin guys. Hindi po kayo magsisisi. Talagang masarap po ito. Ayan. And kinuwenta ko po yung nagastos ko dito guys. Ang nagastos ko po dito ay 135 pesos. And yung nagawa ko po dito guys ay umabot po siya ng 30 pieces. And kung ibibenta po natin sa tag 10 pesos bawat isa, ay kikita po tayo ng 300 pesos. So, sobra po sa kalahati yung tutubuin po natin guys. Kumita po tayo dito ng 165 pesos. Pero guys, ito ay free taste lang guys. Pinatikim ko lang po sa mga kamag-anak ko. Kaya po ay wala po tayong kinita dito guys. Kaya kung sa kalahating kilo lang guys, ay ganyan na po yung kikitain po natin. What's more pa po pag maramihan po yung ating lulutuin. Kaya perfect po talaga ito pang negosyo guys. Ayan, continue na po tayo dito sa paghahalo natin guys. And ayan, pag ganyan na po yung texture niya guys. Ayan, pag madikit na po siya. Ayan. Nahalo na po yan natin ng mabuti. And okay na po ito. Pwede na po natin itong hanguin. And continue na po tayo sa ating next steps. And babalutin na po natin ito ng lumpia wrapper. And guys, meron po tayo dito ng lumpia wrapper. Itong lumpia wrapper po guys ay tira po ito nung gumawa po ako ng dynamite. And unsalted po ito guys, pero iwan ko po, medyo maalat po siya. Pero hindi naman po ganong sobrang alat, hindi po kagaya nung salted wrapper. And guys, binalot ko po lang po siya ng ganyan. And i-press po ninyo para po talaga siksik po yung laman and wala pong halo sa loob. Ayan, gagaya lang din po ito ng lumpia wrapper ang pagbabalot po nito guys. Ayan, tingnan naman po yan. Okay na po yan guys. Ayan, continuous lang po tayo sa pagbabalot nito guys. Ayan, sobrang dali lang po niya balutin guys. Para lang po tayong nagbabalot ng lumpia. Ayan, continue lang po tayo dito guys. Ayan, basta press nyo lang po. Para talaga pong siksik po yung loob. And wala pong halo. Ayan. Ayan, continue ko lang po balutin itong lahat guys ng ating mixture. Ayan, continue ko lang po balutin ito lahat ng ating puto turon na malagkit guys. And para mag-proceed na po tayo sa ating next step, ang pag-preparito po nito.
And guys, ito na po yung lahat ng ating nagawa. 30 pieces po itong lahat. Ayan, prituhin na po natin ito. Ayan, dito po sa ating kawali. Ayan, pag mainit na po yung kawali natin, naglagay po ako dito ng mantika. Ayan, pag init na po yung mantika, ilagay lang po natin. Ayan, madali po itong maluto guys. Yung wrapper lang po yung luto natin kasi luto na po yung ating loob. Kaya, dapat po ay tignan nyo po talaga and baliktarin kaagad. Ayan, medyo luto na po yung kabilang size guys. Ayan, baliktarin na po natin ito lahat. Ayan guys, kita na naman, luto na po ito and hanguin na po natin itong ating puto turon na malagkit. And guys, nahango ko na po lahat. Continue ko lang po i-fry itong lahat ng ating puto turon. And guys, luto na po ang ating puto turon. Iyon, hiwain ko lang po sa gitna guys. And kita nyo naman po, napakalagkit. And pag kinagat nyo po ay para po siyang medyo mozzarella po yung texture niya. And guys, ito na po, luto na po ang ating puto turon na malagkit. And kinainan na po yan guys. Ayan, try nyo na po, napakasarap. Yan lang po, thank you for watching. Bye! God bless!